sa pandaigdigang dambana ng ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, Birhen ng Antipolo. Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Bayan, muling magtipon, awitan ang Panginoon. May pagtitipon sa ngalan ng Panginoon. May pagtitipon dahil may paanyaya mula sa mahal na Birhen. May pagtitipon dahil nais tayong magsama-sama sa dambanang ito, pagdiriwang ng papuri sa Panginoon. Viva Pit Senior! Viva la Virgen! Ang nag-anyaya ay ang mahal na ina. Magtipon tayo at magdiwang. People from all walks of life, they gathered together. Iba-ibang kwento ang dinadala, maaaring may mabigat at magaan, iba-ibang kwento ng pasasalamat at kahilingan. Ang dambana, higit sa lugar ng kahilingan, ang dambana ay lugar ng pag-aalay. Natitipon tayong lahat upang mag-alay. Mag-alay ng kung ano mayroon tayo, hindi lamang ng marami, kundi ng lahat-lahat. Pag-aalay ng material na bagay, pag-aalay ng ating kwento, pag-aalay ng ating mga pinagdadaanan, ang lahat tinitipo ng sambayanan upang ialay sa may kapal. Marahil sa ating pagpanik sa Antipolo, bawat mukha ay may kwento. Bawat tao may daladalang panalangin, hindi kahilingan, kundi panalangin aking iaalay. Kwento ng ligaya at lumbay, kwento ng tagumpay at kabiguan, ang kwentong ating pinagdadaanan sa paglalakbay. Inanyayahan tayo ng mahal na ina, magtipon tayo at may ituturo ako sa inyo. Ang pagtitipon dito sa sambayanan natin ngayon, hindi si Maria ang sentro, kundi ang ituturo ni Maria. Walang iba kundi si Jesus. Marami ang sumusunod sa mahal na Birhen. Bakit siya sinusundan? Sapagkat ang kanyang sinusundan ay si Jesus. Follow the Lord, people will follow you. Si Maria, walang ibang gagawin kundi ipakilala ang kanyang anak. Si Maria ang sasabihin, mga anak ko, lumapit kayo kay Jesus, sapagkat siya ang tugon ng lahat ng katanungan natin sa buhay. Si Pit Senior ang sentro ng mahal na Birhen. Natitipon tayo ngayon kasama ni Maria, nagdiriwang dahil sa kanyang anak na si Jesus. Amen po. Dito natin makikita ang anumang pagpintuho kay Maria, hindi matatapos sa kanya, kundi aakayin niya tayo patungo sa kanyang anak na ating kapatid. Kaya nga nagtitipo ng sambayanan sa ngalan ng Panginoon. Ano ang alay ni Maria sa atin? Kumusta ang buhay mo? May pinagdadaanan ka bang mabigat? Halika, ilalapit kita sa aking anak. Kung titingnan natin ang imahe ng Santo Niño, may hawak siyang mundo. Nakangiti pa na parang kumakaway
na parang contestant sa Starstruck. Nakangiti ang ninyo. And I remembered one Greek mythology character named Atlas. Kilala po ba niyo si Atlas? Mas malaki pa ang katawan niya sa akin. Pero noong pinapasan sa kanya ang mundo, bigat na bigat si Atlas. Ito ang tanong, how come Atlas found it so difficult to carry the world while the Santo Niño holds the world with a smile? How come Atlas found it a burden to carry to face life? The Santo Niño is facing life with a smile. Do you know the reason? Why? Because Atlas carried the world without love. The Santo Niño holds the world with love. Ito ang natutuhan ni Maria. Kapag puno ng pag-ibig, ang lahat ay magaan. Kapag walang pag-ibig, ang lahat ay mabigat. Sa isang taong umiibig, mag-alay ng buhay ay magaan. Sa walang pag-ibig, kumuha lang ng isang basong tubig ay mabigat. Amen po. Magandang tanong sa atin, anong bigat ang iyong pasanin ngayon sa pag-akyat sa Antipolo? Lumapit kay Nanay Maria, ilalapit tayo kay Jesus at tuturuan niya tayo kung papaano mapagaan ang anumang bigatin at pasanin sa buhay. Balikan natin ang kanyang anak, ang Pit Senyor. Hawak ng Santo Niño ang mundo. Nasaan po tayo ngayon? Tayo'y nasa mundo. Mapasa iyo man ang pinakamabigat na problema, dagukang ka man ang pinakamarahas na suliranin. Ito ang huwag mong kakalimutan. Kung mahuhulog ka man, hindi ka mahuhulog ng mas malalim pa sa kanyang mga kamay. Ang babagsakan ng taong bigat na bigat sa kanyang pasanin ay ang kamay ng Diyos. Amen. Dito natin makikita ang turo ng mahal na Birhen. Makinig tayo sa Kanya. Tuturuan niya tayo kung papaano magmahal ng tunay, kung papaanong mabuhay na puno ng pag-asa. Maraming nabibigatan sa atin. Hindi lamang tayong nandirito ngayon. Marami tayong pinagdadaanan, pinapasan. At ngayon sa aral ng mahal na Birhen na kanyang itinuturo mula sa kanyang anak, ito rin ang panawagan sa ating lahat. Turuan ang kapwang nabibigatan. Samahan ang kapwang nadadapa. Walang maiiwanan, walang madadapa, lahat aalalayan. Maaaring umiiyak ka ngayon, maaaring marami kang daladala sa iyong kalooban, pero ito ang magandang balita, kung iiyak ka, hindi ka umiiyak ng nag-iisa. Kung ika'y nasasaktan, hindi ka masasaktang nag-iisa. Sapagkat ang Diyos na nagmamahal, ang anak ng mahal na Birhen, ang siyang ating karamay. Iniwan niya ang langit, maabot lang ang ating puso. Hinubad ang pagka-Diyos, mayakap ang ating pagkatao. Ang Diyos naging tao, niyakap niya ang ating pagkatao. Sa pagyakap natin sa ating pagkatao at kapwa-tao, nabibigyan tayo ng pagkakataong yakapin ang Diyos. Amen. Tingnan mo ngayon ang katabi mo, sabihin mo sa Kanya, mahal na mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, mahal na mahal ka ni Nanay Maria.
Tingnan mo siya uli, sa pagmamahal na ito, ulitin mo, sa pagmamahal na ito ang dahilan bakit mahal na mahal din kita. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Viva Pitsenyor! Viva la Virgen! Dahil sa aral ni Maria, hindi ka mag-iisa. Walang maiiwanan, walang bibitiwan. Ito ang pagmamahal ng mahal na Birhen. Ito ang pagmamahal ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat.